Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay parang Realme C53 ito guys, no. So ito guys yung likod niya guys. So kakadala lang sa atin guys ng phone device na ito guys, no. Kasi nga ito guys ay nabasa guys yung unit nito guys. Yan. So kung makita niyo guys ay basang-basa pag guys yung case nito guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys, no. So pinapa-check sa atin guys kung kaya pa daw ito magawa ng paraan. So possible nito guys kapag naloblob kasi guys yung mga phone device guys. So minsan natatamaan guys yung mga LCD guys, no. Unang natamaan yung mga LCD or ito guys yung mga charging port nito guys. Yan. So kung makita nyo guys ay basang-basa pa guys yung case nito guys, no. Yan. So basang-basa pa siya guys. Yan. So meron pa siya ditong mga tubig guys. So naloblob daw talaga ito guys yung unit nito guys. So dito guys sa camera niya guys meron pa ditong mga bula-bula, yung mga bula-bula na ito guys, no. Yan, so makita nyo guys. So sign ito guys na pinasok na ito guys ng tubig guys, no. Yan, so kung makita nyo guys yung camera nya, so napasukan na ito guys ng basa guys, no. Yan. So kapag yung mga phone device nyo guys ay nabasa guys, so wag nyo pandarin guys, no, or wag nyo i-charge guys. So kung maigi guys ay itakbo nyo guys sa pinakamalapit guys na cellphone repair shop guys, no, para mapalinisan nyo guys yung unit ninyo guys. Yan. So dito guys ang gagawin natin dito ay bubuksan natin guys yung unit ito guys, no, para malinisan natin guys. So wag niyo guys i-charge guys, no. Wag niyo i-charge, wag pandarin kasi merong masusunog guys na mga components dito guys sa motherboard niya guys, no. So pwedeng dito sa board niya or dito guys sa motherboard niya guys, no. So dito guys ay bubuksan na natin guys yung unit nito para malinisan muna natin ito guys. Ayan. So kapag nabasa kasi guys, lalo na kapag naloblob, so kailangan talaga unang gagawin natin guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no. Yan, or yung mga unit natin guys na nabasa guys. So kung makita nyo guys ay naputol guys yung flex dito guys, no. Yan. So hindi pa natin siya dito guys nasundot guys ay naputol na dito guys yung flex niya dito banda guys. Yan. So possible guys ay nabuksan na rin ito guys yung unit nito guys, no. So nakita ko kasi dito guys yung LCD nito guys ay replacement nito guys, no. Yan. So replacement LCD nito guys. So kapag nabasa talaga ito guys ay sigurado bibigay agad dito guys, no. So tanggalin muna natin guys yung SIM tray nito guys. Yan. So ayan siya guys, no. So nabuksan na natin guys yung unit na ito guys. Yan. So ito guys ay nabuksan na talaga ito guys, no, kasi wala na siyang silyado guys. So dito guys, una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts dito guys, no. So subukan natin tanggalin natin guys yung cover guys ng lens nito guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay nabasa guys yung camera nito guys, no. So yung silyado niya dito guys ay butas na rin. Yan, so kung makita nyo guys. So ang gagawin natin ay bubuksan na natin to. Tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys.
So ayan siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts dito guys ay natanggal natin guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no. So dito guys, para mabuksan nyo ito guys, pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools yung guys, no. So sa akin guys ay kukulang guys yung gagamitin ko dito guys. Yan. So simulan natin. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys yung unit nito guys. Yan. So meron pa siya dito mga glue guys, kaya mahirap siya buksan guys, no. Yan. So dito guys ay meron ng ano dito guys. Meron na sign dito guys na possible guys na maputol ito guys. Yan. So natamaan siguro ito guys nung pagkasungkit dito guys nung unang bumukas nito guys ng unit nito guys, no. Yan. So dito guys, ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung PC connector guys ng battery nito guys, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So una natin gagawin, tanggalin natin yan, at tanggalin na rin natin guys yung ribbon guys ng fingerprint sensor na ito guys, no. Yan. So dito guys ay nabasa talaga ito guys. So check natin guys yung battery niya kung nasunog yung terminal nito guys. Yan. So dito guys ay check rin natin dito. Yan. So wala naman siyang nasunog dito guys, no. So ito guys yung kagandahan guys kapag napalinisan nyo agad guys, no, na itakbo nyo agad guys sa pinakamalapit guys na cellphone repair shop guys. So check natin dito sa baba sa board nya. So ayan siya guys, no. Yan. So saan guys na nabasa guys, no, nag-red dito guys. So ang gagawin natin dito guys ay kailangan natin linisan ito guys, no. So tanggalin muna natin guys yung camera nito guys, no. Yan, so natanggal natin guys, no. So unahin natin dito guys, linisin guys yung motherboard nito guys, no. Pinaka-importante dito guys. So tanggalin natin yan para malinis natin. So ayan siya guys, no. So nabasa nga yan dito guys. Yan, so kung makita nyo guys, basa ito guys. Yan, at dito guys banda guys sa same tray nito guys, no. At dito guys sa camera niya, basa na rin. Yan. At malapit dito guys sa ano, basa na rin sa dito guys sa sensor niya guys, no. Yan, so basa rin siya guys. So kailangan natin malinis to guys. So tanggalin muna natin dito guys yung camera nito guys, no. So ayan siya guys, no. So medyo mahirap lang siya hanin guys kasi nga ano siya, dumidikit siya guys, no. Yan. So dito guys kailangan natin malinis ito guys, no. So linisin muna natin guys ng electronic liquid natin guys, no. So unahin natin dito guys yung mga terminal nito guys. So kailangan natin malinis ito guys, no, para hindi siya magkaroon guys ng corrosion guys, no. Yan. So ayan siya guys, no. So nakatira na rin natin guys. So sigurado guys na tuyo na ito guys yung motherboard nito guys, no. So bago natin na ito guys, para sure tayo, titester muna natin nito guys yung unit nito kung nagkaroon siya guys ng shorted guys, no, sa pagkabasa niya guys. So dito guys ay magsisit tayo dito guys ng times 1 150 mAh with continuity guys. So check natin. So ayan siya guys, no. So nandito guys sa kaliwa guys yung positive line niya guys, no. At nandito naman guys yung negative line niya guys. So positive sa positive tayo, negative sa negative. So dapat papalo ito guys. Yan. So kita ba? Yan. So times 1 150 mAh with continuity. So dapat papalo ito guys. So kapag binaliktad natin yung positive sa negative, negative sa positive, so dapat di siya papalo guys, no? Kasi kapag papalo ito guys, so possible guys na merong shorted dito guys sa motherboard niya guys, no. So wala naman siya guys, no. Yan.
So good board pa ito guys. So nasalba pa natin guys yung motherboard nito guys, no. So ito lang yung kagandahan guys kapag nabasa guys yung unit niyo guys, ay kapag napalinisan niyo guys ay sigurado guys na mailigtas pa natin guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. Yan. So dito guys ay linisin rin natin guys yung battery nito guys. So minsan guys ay mabilis magkaroon guys ng corrosion guys yung battery niya guys, no. So linisin natin yan. So natin guys ay test natin guys yung battery niya, kung buhay pa ito guys yung battery na ito. So para matest natin guys ay magsiset tayo dito guys ng DCB guys, no. So direct current voltage tayo dito guys. So check natin kung meron pa siyang reading guys. So ayan siya guys, no. So meron pa siyang reading guys, no. So goods pa guys yung battery niya. Yan. So meron siyang 3.3 guys, no, na reading guys. Yan. So meron pa siyang 3.3. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay linisin rin natin guys yung subboard nito guys, no. So itong kagandahan guys, so ayos pa yung battery, ayos pa yung motherboard. So subukan natin to, linisan rin natin guys yung subboard nito guys, no, or yung tinatawag natin guys na charging board na ito guys. Yan. So kailangan malinisan natin to guys, no. Importante rin ito guys kasi guys yung subboard nito guys, no, or yung charging board nito guys. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys. Yan. So dito guys ay wala naman siyang basa dito guys, no. Maliban na lang dito guys sa subboard nito guys, no. So kailangan natin guys malinis ito guys yung subboard nito. Yan. So dito guys ay nagkaroon guys ng lumot-lumot guys yung charging port nito guys, no, o yung charging pin nito guys. Yan. So nakasilyado pag guys yung charging pin nito guys. So kailangan guys malinisan natin ito guys, no. So linisan natin ito guys. So terminal nito guys kailangan malinis natin ito guys. So ayun siya guys, no. So linisan natin guys yung subboard nito guys, no. So sunod natin titest rin natin nito guys kung okay pa ito guys yung subboard nito or yung charging board nito. So test natin yan. So direct current voltage pa rin tayo guys, no. So ayan siya guys, no. So kung makita nyo guys yung ano niya guys, yung reading niya guys ay nasa 4.9 pa siya guys, no. Ayan. So goods pa guys yung charging board nito guys. So nailigtas natin guys yung subboard nito at yung motherboard niya tsaka yung battery nito guys, no. So all goods pa ito guys. Ayan. So nalinis natin. So chinek natin ito guys, lahat guys ay okay guys yung mga parts na ito guys, no. Subboard, battery tsaka yung motherboard guys. So ang ano lang dito guys, possible guys yung LCD nito guys, no, natamaan nito guys. Ayan. So kailangan na lang talaga guys yung palitan nito guys yung LCD nito. Subukan natin guys. So check natin guys, no. So balik natin. So wait lang guys, ayusin natin camera natin guys, no. So ayan siya guys. So subukan natin, ibalik natin. So nalinis na rin natin to guys, no. So pwede natin siyang i-charge guys. Subukan natin guys kapag mag-ilaw pa guys yung LCD nito guys, no. Yan. So wala na talaga guys, blackout guys yung LCD nito guys, no. So yung reading niya dito guys ay 0.9, 1.0. So normal guys yung reading niya dito guys, no. Wala lang siyang ilaw guys. So meron pala siyang ilaw guys. Ang problema lang talaga guys ay hindi siya maaninag guys, no. Yan. So may tama talaga guys yung LCD nito guys, no. So ang ano na lang dito guys ay LCD guys yung papalitan guys, no.
So the rest okay na ito guys yung unit nito guys. Yan. So kahit pa paano guys ay naisalba pa natin ito guys yung unit nito guys. Yan. So ganun lang guys no, kung paano natin guys malinis guys yung device natin kapag ito guys ay nabasa guys no. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat. So napuruan talaga guys yung LCD nito guys no. Kung makita nyo kasi guys yan. So pinasok na ng tubig guys. So kailangan dito guys ay palitan na talaga guys ng bagong LCD na ito guys no. So replacement na rin ito guys yung LCD nito.